Sa isang tahimik at liblib na bahagi ng Tainan, Taiwan, matatagpuan ang Tuku Village sa Rindi District. Isa itong lugar na bihirang mapansin ng mga tagalungsod. Karamihan sa paligid ay taniman ng gulay, palayan at mga puno ng prutas. May ilang pabrika sa malayo pero sa pangkalahatan, payapa ang buhay ng mga tao rito. Magkakakilala ang mga residente, simple ang pamumuhay at bihira ang anumang kaguluhan. Sa ganitong uri ng lugar, walang sino man ang mag-aakalang magiging sentro ito ng isang kasong yayanig sa buong bansa. Nagsimula ang lahat sa isang aso na paulit-ulit na naghuhukay sa iisang lugar. Inakala ng mga tao na may patay na hayop lamang doon, ngunit bangkay pala iyon. At mula sa natuklasang iyon, unti-unting nalalantad ang isa nakakakilabot na kwentong matagal nang nakatago. Noong tanghali ng September 11, 2013, nagsimula ang lahat sa isang karaniwang gawain. Ang mag-asawang sina Novin Long at Wang Puju ay naglalakad sa paligid ng kailang bukirin kasama ang kailang aso. Ang aso ay sanay ng tumakbo ng malaya sa pagitan ng mga taniman. Araw-araw halos ganun nga ang kailang ginagawa, lalo na kapag maganda ang panahon. Habang naglalakad ang mag-asawa, napansin nilang bumalik ang kailang alagang aso na may dalang piraso ng buto. May kaunting laman pang nakadikit dito. Sa unang tingin, hindi ito binigyan pansin ni Novin Long. Sa kailang probinsya, karaniwang na nga ang mga labi ng hayop. Kaya't naisip niya na maaaring buto lamang iyon ng baboy o hayop mula sa bundok. Kaya nga walang pag-aalinlangan na dinampot niya ang buto at itinapon ito. Ilang sandali lang ang lumipas, bumalik muli ang kanyang aso. Hawak pa rin ito ang parehong buto, para bang ayaw nitong bitawan. Muli itong itinapon ni Novin Long, iniisip na baka laro lang ito ng aso. Ngunit sa ikatlong pagkakataon, bumalik nga ang aso dala ang parehong buto. Doon na nga siya nakaramdam ng kakaiba. Lumapit nga siya at tiningnan ng mas mabuti ang buto. Sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo sa kanyang paningin. Ang hugis nga ng buto, ang balat at ang laman na nakadikit dito ay hindi katulad ng sa hayop. Isa itong braso ng tao. Agad na nga siyang tumawag sa pulisya at ipinaliwanag ang kanya nakita. Pagdating ng pulisya sa Tuku Village, agad na nga nilang isinara ang buong lugar at nagsagawa ng masusing investigasyon. Hindi nagtagal, dumating din ang forensic team upang suriin ang ebidensya. Kinuha nila ang buto at pinadala sa laboratorio para sa masusing pagsusuri. Habang isinasagawa ito, isa-isang kinapanayam ang mga residente sa paligid. Kabilang na nga dito si Novin Long at si Wang Puju. Kinumpirma ng forensic examiner na ang nakuhang buto ay kanang bisig ng tao. Malinaw na pinutol ito gamit ang matalim na bagay. Dahil dito lalong naging seryoso ang investigasyon. Sinuyod ng pulisya ang buong paligid ng bukirin sa pag-asang may matatagpo ang pang ibang bahagi ng katawan. Ilang metro lamang nga ang layo mula sa unang lokasyon. Natagpuan naman ang bahagi ng kalawang bisig. Bagamat hindi ito buo, dito na nga nagsimulang magduda ang mga investigador na hindi aksidente ang nangyari. Malinaw na sinadya ang pagputol at ang pagtatapon ng mga bahagi ng katawan. Mas pinalawak pa nga ng pulisya ang kailang paghahanap. Pinatuyo ang isang maliit na lawa malapit sa bukirin, sinuri ang mga kanal ng tubig, mga palayan at maging ang mga bakanting lote sa paligid. Tumulong na din ang ilang tauhan mula sa punerarya upang masiguradong walang bahagi ng katawan ang mapalampas. Sa kabila ng masusing paghahanap na tumagal ng halos 2 araw, wala nang iba pang natagpuan. Pagsapit naman na tanghali ng September 13, pansamantalang itinigil ang malawakang search operation. Bagamat may 2 braso nang natagpuan, kulang pa rin ang mahalagang bahagi ng katawan upang makilala ang biktima. Habang pansamantalang huminto ang malawakang paghahanap ng pulisya, wala ngang nakapansin na ang pinakamahalagang ebidensya ay malapit lang pala. Makalipas ang ilang araw mula nang matagpuan ang mga braso, muling naglalakad si Novin Long at si Wang Puju sa paligid ng kailang lupain. Bigla naman tumakbo ang alagang asong papasok sa isang taniman ng bayabas na humigit kumulang 200 metro mula sa unang bukid. Doon, nagsimula itong maghukay at umamoy sa damuhan. Maya-maya,
Hinila nitong palabas sa isang puting plastic bag na may nakakasulasok na amoy. Nang makita nga ito ni Novin Long, agad nga siyang tumawag sa pulisya. Mabilis na dumating ang mga otoridad at maingat nilang binuksan ang plastic bag. Sa loob nito may isang sako ng bigas na punit. At sa pinakaloob may isang pillowcase na balot ng ilang patong na plastic. Nang tuluyan nga nila ito mabuksan, tumambad sa kanila ang isang ulo ng tao. Hindi pa ito ganap na naaagnas, ngunit malinaw na isa itong bangkay na sinadyang itago. Agad na dinala ang ulo sa forensic laboratory kasama ang mga naunang natagpo ang braso. Ang pagkakatagpo nga ng ulo ay nagbigay ng bagong direksyon sa investigasyon. Dahil sa antas ng pagkabulok, halos imposible na ngang makilala ang mukha ng biktima. Hindi rin nga maaaring kunin ang fingerprint dahil wala rin nga ang mga daliri. Sinuri ng mga forensic expert ang bungo at mga ngipin. Dito sila nakakuha ng mahalagang impormasyon. Napag-alaman na ang biktima ay isang babae. Nasa pagitan ng 20 hanggang 45 taong gulang. May kakaiba siyang ayos ng ngipin, hindi pantay ang dalawang ngipin niya sa harap at ang kanang pangil ay mas nakausli pa loob. Bukod dito, napansin din na mataas ang butas ng kanyang tenga, isang katangian na mas karaniwang sa mga dayuhan. Batay sa mga impormasyong ito, ipinagawa ng pulisya ang isang composite sketch. Matapos nito, nagsimulang dumating ang maraming tawag mula sa iba't ibang panig ng Taiwan. Araw at gabi, may mga taong nag-uulat na nawawalang kamag-anak, kakilala o kapitbahay na kahawig ng inilabas na larawan. Sinuri naman ng mga investigador ang bawat impormasyon, ngunit karamihan ay hindi tumutugma sa pisikal na detalye ng biktima. Makalipas ang ilang araw, isang tawag na mula sa kausyong ang pansamantalang nagbigay ng pag-asa sa pulisya. Isang lalaki ang nagsabi na nawawala raw ang kanyang dayuhang asawa matapos itong umutang na malaking halaga ng pera. Ayon nga sa kanya, tugma ang kakaibang ayos ng ngipin ng kanyang asawa sa inilabas na detalye. Nagbigay rin siya ng litrato bilang patunay, ngunit nang masuri ito ng pulisya, napag-alaman na nasa kaliwang bahagi ang kakaibang ngipin ng babae. Samantalang malinaw sa forensic report na nasa kanang bahagi ito, muli nga nabigo ang mga investigador. Habang unti-unting nauubos ang mga tip, isang hindi naman inaasahang tawag ang dumating sa istasyon ng pulisya sa Taipei. Isang chef na nagangalang si Chuwing Guang o si Mr. Cheng ang kusang tumawag. Nagtatrabaho siya sa Chimiyuan Restaurant. Ayon sa kanya, nawawala ang kanyang Vietnamese na girlfriend na nagangalang si Adyo mula pa noong March 23, 2013. Nang makita niya nga raw na inilabas ang sketch, agad siyang kinabahan dahil halos tugma ito sa itsura ng kanyang kasintahan. May isa pang ang detalye ang lalong nagpatibay sa kanyang hinala. Ang pillowcase na ginamit upang balutin ang ulo ng biktima ay kahawig ng pillowcase na minsang ibinigay niya kay Adyo bilang regalo. Dahil nga dito, agad na naglakbay ang pulisya patungong Taipei upang kausapin si Mr. Chen at humingi ng litrato ng nawawalang babae. Nang makita nga ng mga investigador ang mga litrato ni Adyo, kitang-kita ang kakaibang ayos ng kanyang mga ngipin. Ang kanang pangil ay malinaw na nakausli pa loob, eksaktong katulad ng inilarawan sa forensic team. Sa puntong ito, halos sigurado na ang pulisya na natukoy na nga nila ang pagkakakilanlan ng biktima. Upang makasigurado naman, nakipag-ugnayan ang pulisya sa kamag-anak ni Adyo sa Taiwan at sa Vietnam. Kinuha ang mga sampol ng laway mula sa kanyang ina at sa anak na babae sa Vietnam. Ipinadala ang mga ito para sa DNA testing at ikinumpara sa DNA ng biktima. Ilang araw lang ang lumipas, lumabas na nga ang resulta. Ang biktima ay kinilalang si Lee Tu Trang o mas kilala bilang si Adyo, isang Vietnamese migrant worker na nagpunta sa Taiwan upang magtrabaho at mabigay ng mas magandang buhay sa kanyang pamilya. Matapos nga makumpirma ang pagkakakilanlan ni Adyo, agad na lumipat ang atensyon ng pulisya sa mga taong pinakamalapit sa kanya. Una ngang tinanong ang kasintahan nitong si Mr. Chen. Ang sabi niya, nagkakilala sila sa trabaho at bago lang din sila naging magkasintahan. Pero noong March 23, 2013, habang nasa isang date sila sa isang parke, bigla raw dumating ang isang lalaki nagpakilalang asawa nito. Nagkaroon daw ng matinding pagtatalo si Adyo at ang kanyang asawa at iyon na rin raw ang huling araw na nakita niya si Adyo.
Kilala naman ng pulisya ang nasabing lalaki na asawa ni Adyo na nagngangalang si Minway. Sa mga unang panayam sa pamilya ni Adyo sa Vietnam, lumitaw ang isang malinaw na larawan ng kailang relasyon. Bagamat nagsimula silang may pagmamahalan, madalas daw silang mag-away. Ayon sa kanyang ina at kapatid, madalas na tumawag si Adyo sa kanila habang umiiyak, nagrereklamo na sobrang siloso ng kanyang asawa. May mga pagkakataon din daw na sinasaktan siya nito kapag nagagalit. Mas lalo pang tumindi ang hinala ng pulisya nang malaman nila ang huling tawag ni Adyo sa kanyang ina noong gabi ng March 23, 2013. Umiiyak siya habang sinasabi na gusto niya nang umuwi ng Vietnam at natatakot siyang patayin ng kanyang asawa. Sa kasamaang palad, inakala naman ng kanyang ina sa mga oras na iyon na isa lamang itong karaniwang away ng mag-asawa at hindi niya nga inakala na iyon na pala ang huling beses na maririnig niya ang boses ng kanyang anak. Bukod pa sa mga salaysay ng pamilya, may iba pang patunay na nagbigay ng bigat sa hinala laban kay Minway. Natuklasan ng pulisya na ang pabrika kung saan siya nagtatrabaho ay matatagpuan sa Rende District, Tainan, ang parehong lugar kung saan natagpuan ang mga bahagi ng katawan ni Adyo. Mas nakakatakot pa, ang dormitoryo ng kumpanyang tinitirahan niya ay katabi lamang ng taniman ng bayabas kung saan natagpuan ang ulo ng biktima. Noong October 2, 2013, bumuo sila ng isang task force kasama ang mga taga-usig at isinagawa ang pag-aresto kay Minway sa dormitoryo ng kumpanyang pinapasukan niya. Sa unang interogasyon, itinanggi ni Minway ang lahat ng mga paratang. Sinabi niyang matagal na nga raw niyang hindi nakikita ang kanyang asawa at wala siyang alam kung saan ito naroroon. Pero nang ipakita na nga ng pulisya ang mga larawan ng mga natagpuang bahagi ng katawan, kapansin-pansin ang kanyang naging reaksyon. Walang makikitang gulat, walang lungkot at walang bakas ng emosyon. Habang patuloy ngang itinatanggi ni Minway ang anumang kinalaman sa pagkamatay ni Adyo, hindi naman tumigil ang pulisya sa pangangalap ng ebidensya. Isa-isa nga nilang sinuri ang bawat bagay na tagpuan sa pinangyarihan, lalo na ang mga ginamit sa pagbabalot at pagtatapon ng mga bahagi ng katawan. Ang unang nakatawag pansin sa mga investigador ay ang itim na plastic bag na ginamit upang balutin ang ulo ng biktima. Nang sukatin at suriin na mabuti, napansin nilang kakaiba ang laki at kapal nito. Hindi ito karaniwang ibinebenta sa mga tindahan sa Taiwan. Sa kanilang pagsisiyasat, natuntun nga nila ang isang kumpanyang gumagawa ng mga plastic bag na eksklusibo para sa mga pabrika. Isa sa mga kliyente ng kumpanyang ito ay ang foam factory kung saan nagtatrabaho si Minway. Agad namang nakipag-ugnayan ang pulisya sa manager ng plastic company. Pareho nga nilang kinumpirma na ang ganitong uri ng plastic bag ay pasadyang ginagawa at hindi maaaring bilhin ng publiko. Mas lalo pang tumibay ang hinala nang magkatugma ang pattern at marka ng plastic bag na ginamit sa krimen at ang mga plastic bag na mula sa pabrika. Hindi pa roon nagtapos ang mga ebidensya. Sinuri rin ng pulisya ang sako ng bigas na natagpuan malapit sa ulo ng biktima. Ang sako ay may timbang na 3 kilo. Isang murang uri ng bigas na karaniwang binibili ng mga migranteng manggagawa. Nang kausapin ng pulisya ang mga kasamahan sa dormitoryo ni Minway, kinumpirma nilang madalas nga siyang bumili ng ganong uri ng bigas at nagtatago ng maraming sako sa kailang storage area. Agad niyang sinuri ng pulisya ang dormitoryo at doon nga nila natagpuan ang ilang mga sako ng bigas na eksaktong kapareho na natagpuan sa pinangyarihan ng krimen. Ang pagkakatugma ng tatak, sukat at material ay hindi na nga maitatanggi pa. Bukod pa nga dito, natuklasan din ng pulisya ang cellphone ni Adyo sa kwarto ni Minway. Nang suriin ang call records, nakita na matapos ng March 23, ang signal ng cellphone ay nagmula sa lugar ng dormitoryo ng Minway sa Tainan. Isa itong direktang patunay na ang telepono ng biktima ay nasa kanyang pag-iingat matapos ang araw ng huling nakita siyang buhay. Pagsapit ng November 5, 2013, umabot na sa 11 beses ang interogasyon kay Minway. Sa harap niya, isa-isa na ngang inilatag ng mga investigador ang lahat ng mga ebidensyang kailang nakalap. Sa simula, nananatili pa rin tikom ang bibig ni Minway. Paulit-ulit niyang sinasabi na wala raw siyang alam, na matagal na nga niyang hindi nakakasama ang kanyang asawa. Napansin naman ng mga investigador ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay at ang pag-iwas ng kanyang tingin.
Bigla namang binago ng lead investigator ang tono ng interogasyon. Mas direkta na siyang nagsalita. Ipinakita niya ang cellphone ni Adio at ang tala ng mga tawag. Ipinaliwanag niya na matapos nga ang March 23, ang signal ng telepono ay nagmula sa dormitoryo ni Minway. Tinanong siya kung bakit nasa kanya ang cellphone ng kanyang asawa kung wala nga siyang kinalaman sa pagkawala nito. Sa gitna ng katahimikan, mahina niyang sinabi ang mga salitang, "Hindi ko siya kailangan." Agad naman itong sinundan ng mga investigador ng iba pang tanong. Binago nila ang kailang paraan, mas naging mahinahon, at tinanong siya tungkol sa kanyang anak. Tinanong nga nila ang suspect kung mahalaga ba sa kanya ang pagiging isang ama. Nang sandali nga mabanggit ng mga kapulisan ang kanyang anak, tuluyan nang bumagsak ang emosyon ni Minway. Napayukoy ito at nagsimulang umiyak. Sa pagitan ng kanyang mga hikbi, inamin niya nga na siya ang pumatay kay Adio. Nagsimula naman siyang magkwento ng kanyang motibo sa ginawang pagpatay. Ayon sa kanya, nagkakilala sila ni Adio sa Vietnam noong 28 taong gulang pa lamang ito at siya naman ay 29 na taong gulang. Noong 2007, matapos matuklas ang buntis si Adio, agad nga sila nagpakasal. Pagsapit naman ng June 5 sa parehong taon, pinanganak nga ang isang sanggol na babae. Pero dito na rin nagsimula ang paghihirap nila sa pinansyal na aspeto. Pareho nga silang hindi nakapag-aral sa kolehiyo, kaya't ang sinasahod nila ay napakaliit para tustusan ang pangangailangan ng buong pamilya. Kaya't hindi nagtagal, nagdesisyon silang mangibang bansa patungong Taiwan noong taong 2011 upang makahanap ng magandang trabaho at makapag-ipon para sa kailang pamilya. Ang kailang anak ay naiwan nga sa ina ni Adio sa Vietnam. Para nga sa kanila, ang kailang pag-alis ng bansa ay isang sakripisyo upang mabigyan ng mas magandang buhay ang kailang anak. Pagdating naman sa Taiwan, nagsimulang magbago ang takbo ng kailang relasyon. Magkahiwalay nga ang kailang trabaho at schedule. Pero ang mga naging trabaho nga nila ay hindi naman kataasan ang sahod, kaya't sapat lamang ito upang ipadala sa Vietnam kasama na ang pambayad sa inutangan nilang pera para sila makapag-abroad. Si Minway nga ay nagkaroon ng maayos na sitwasyon sa kanyang trabaho sa pabrika dahil na rin sa kanyang sipag. Samantalang si Adio naman ay nahirapan na magtrabaho sa pabrika kaya't lakas loob siyang palihim na tumakas sa pinagtatrabahuhan at lumipat siya sa Taipei gamit ang peking pagkakakilanlan para makapaghanap ng mas magandang trabaho. Natanggap naman siya sa isang restaurant at doon nga nagsimulang manirahan mag-isa. Kahit na nga ang mag-asawa ay nakatira ng hiwalay, gumugol pa rin si Minway ng 2 hanggang 3 araw bawat buwan para makita lamang ang kanyang asawa. Sa loob nga ng 6 hanggang 7 oras ay nagpapabalik-balik siya sa paglalakbay para lamang makasama ito sa maikling oras. Sa mga oras na iyon ay matamis pa rin ang kailang relasyon. Minsan nga sa isang outing, pabirong sinabi ni Adio sa kanyang asawa na kung sakaling lulukuhin raw siya nito ay lulunurin niya ito. Natawa naman daw si Minway at sumagot na kung siya naman raw ang lulukuhin ni Adio ay pagpuputol-putulin niya raw ito sa 3 piraso. Ang matinding panata nila ay sumasalamin nga sa kung gaano sila katapat sa isa't isa. Pero habang nagpapatuloy ang kailang long distance relationship, unti-unti naman nagbago si Adio. Hindi nga nagtagal sa kanyang trabaho, dito niya na nga madalas makausap ang chef ng restaurant na si Mr. Chen at tuluyan nga sila naging mas malapit sa isa't isa at kalaunan ay nagkaroon ng isang romantikong relasyon. Naniniwala si Adio na maitatago niya ang relasyon nila, ngunit si Minway na palaging nag-aalala tungkol sa kanyang asawa ay mabilis napansin ang pagbabago sa kanyang pag-uugali. Pagsapit ng January 2013, natuklasan niya nga na ang kanyang asawa ay may 2 cellphone. Matapos niyang tanungin, nalaman niyang ibinigay sa kanya ng ibang lalaki ang isang cellphone. Galit na galit nga siya nang malaman ito at lihim na nakipag-ugnayan sa telecom company para makuha ang mga call records. Sa pamamagitan nito, nakuha niya ang 2 numero dito at nakumpirma na ang kanyang asawa ay talagang nagkaroon ng lihim na relasyon. Sa kabila nito, pinili niyang bigyan pa ng pagkakataong bumalik sa lahat ang kailang relasyon. Nangako naman sa kanya si Adio na titigil na nga siya sa pakikipag-unayan kay Mr. Chen. Pero ang lahat ng pangakong ito ay hindi naman nangyari. Dahil napag-alaman nga ni Minway na patuloy pa rin nakikipagrelasyon ang kanyang asawa kay Mr. Chen.
Pagsapit nga ng kalagitnaan ng March 2013, lumipat na nga siya sa isang maliit na apartment na inuupahan ni Chen at dito na nga sila nagsimulang magsama. Isang araw, nagdesisyon namang pumunta si Minwei sa restaurant kung saan nagtatrabaho ang asawa si Adjo upang dalawin ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napadaan siya sa isang parke kung saan dito niya nakita ang kanyang asawa na nakikipag-date kay Mr. Chen. Sa kanyang nasaksihan, labis siyang nakaramdam na sobrang galit. Agad niya ngang sinugod si Mr. Chen. Ipinagtanggol naman ni Chen ang kanyang sarili at iginiit na hindi niya raw alam na kasal si Adjo. Mabilis namang umalis si Adjo matapos nga nilang magtalo ni Minwei. Maya-maya tumawag ito sa kanya at sinabing titigil na siya sa pagtatrabaho sa restaurant pero hindi na rin daw ito magpapakitang muli kay Minwei kahit kailan at huwag na nga siyang hanapin pa nito. Habang parehong galit at nalulungkot, hiniling naman ni Minwei sa kanyang asawa na mag-usap sila ng harapan. Nang gabing ngang iyon, nang makaalis na nga siya sa trabaho, nagkasundo ang dalawa na magkita malapit sa istasyon ng MRT. Matapos ang trabaho, dumating naman si Adjo sa istasyon ayon sa kanilang plano. Nang magkita sila, sinabi niya kay Minwei na makikipaghiwalay na nga raw siya kay Mr. Chen. Pagkatapos ay sumakay silang dalawa ng tren at bumalik sa maliit na apartment ni Adjo upang patuloy na mag-usap. Mabilis na naging isang mainit na pagtatalo ang pag-uusap ng dalawa. Bandang alas 8 ng gabi, 2 beses na nga tumawag si Adjo kay Mr. Chen na nagtatanong kung maaari nga siyang pumunta sa kanyang apartment upang sunduin siya. Ngunit sa mga oras ngang iyon, abala si Mr. Chen sa restaurant at hindi ito makaalis. Wala na ngang nagawa pa si Adjo at nanatili na lamang siya sa kanyang bahay. Pagsapit naman ng 10:05 ng gabi, tinawagan ni Adjo ang kanyang ina at sinabing gusto niya na ngang bumalik sa Vietnam dahil kung hindi niya raw ito gagawin, natatakot siya na maaari siyang patayin ng kanyang asawa. Matapos nga ang pag-uusap nila ng kanyang ina, bumalik siya sa kanilang silid kung saan naroon din si Minwei. Sa puntong ito, muli nga nag-usap ang mag-asawa. Ayon nga kay Minwei, hiniling daw ng kanyang asawa na makipagdiborsyo na at ipinahayag nito na kukunin niya ang kustudiya ng kailang anak na babae. Kinutya pa nga raw siya ng kanyang asawang si Adjo at sinabing kakaunti lamang ang kinikita niyang pera at irresponsable raw siya. Hirap na nga raw itong suportahan ang kanyang sarili kaya't alam niyang mahihirapan nga rin itong suportahan ang kailang anak. Matapos nga raw sabihin ang mga salitang iyon, nagtangka na nga itong lumabas ng kwarto. Sa mga narinig na hindi magagandang salita mula sa kanyang asawang si Adjo, nakaramdam nga ng labis na galit si Minwei. Hindi niya nga nakontrol ang kanyang emosyon at agad niyang sinakit ang kanyang asawa hanggang sa tumigil na nga ito sa paghinga. Matapos nga raw niya mapagtanto ang kanyang nagawa, hindi niya na nga raw alam ang gagawin. Sa halip nga na humingi ng tulong, mas pinili niya nga itago ang kanyang nagawang krimen. Inamin niya nga pinutol niya ang katawan ni Adjo at itinapon niya ang mga bahagi nito sa iba't ibang lugar mula sa Taipei hanggang Tainan. Matapos nga ang kanyang pag-amin, isa-isang ikinuwento ni Minwei ang buong pangyayari mula simula hanggang sa wakas. Ayon nga sa kanya, matapos niyang mapatay ang kanyang asawa noong March 23, nanatili nga siyang gising sa tabi nito hanggang kinaumagahan. Bandang alas 6 raw ng umaga noong March 24, dito niya na nga naisip na pagputol-putulin ang katawan ng kanyang asawa upang madali niyang maidispatcha ito. Kinaladkad niya raw ang katawan ni Adjo papuntang banyo, tinakpan niya ang mukha nito ng pillowcase upang hindi niya raw makita habang ginagawa niya ang mga susunod na hakbang. Gumamit nga raw siya ng 2 kutsilyo na nasa apartment, ngunit parehong mapurol ang mga ito. Dahil dito, umalis siya at pumunta muna sa palengke upang bumili ng mas malaking kutsilyo. Pagkabalik niya nga, doon niya na nga nagawang putulin ang katawan ng asawa. Matapos ang pagputol, maingat niyang binalot ang bawat bahagi. Ang ulo at braso ay binalot niya sa pillowcase at ilang patong ng plastik. Ang itaas namang bahagi ng katawan ay inilagay niya sa isang bag, habang ang ibang bahagi ay inilagay sa itim na plastic bag. Nilinis niya nga ang apartment upang alisin ang mga bakas ng dugo at itinapon ang mga ginamit na tuwalya at kutsilyo sa magkakahiwalay na basurahan at damuhan. Pagsapit ng tanghali, tumawag siya ng taxi. Ayon sa taxi driver, una niyang sinabi na pupunta siya ng Taipei Main Station, ngunit bigla niya raw binago ang destinasyon at nagpa siyang pumunta sa Tainan. Bit-bit niya nga ang 3 malalaking bag na naglalaman ng mga bahagi ng katawan.
Pagdating ng Tainan, iniwan niya muna ang mga bag sa terminal ng bus at kinuha ang kanyang bisikleta. Isa-isa niya nang itinapon ang mga bahagi ng katawan. Ang itaas na bahagi ay itinapon niya sa isang kanal ng tubig sa ilalim ng tulay. Ang ibang bahagi naman ay itinapon niya sa damuhan malapit sa kanyang pinagtatrabahuhan. Ang bag na ginamit naman niya ay itinapon niya sa gilid ng kalsada. Sa huli, itinago niya ang maleta na naglalaman ng ulo at ang mga braso sa loob ng isang abandonadong pabrika. Kinabukasan, bumalik nga siya doon at sinunog ang nasabing maleta at ilang damit ni Adyo. Pagkatapos nga ay binalot niyang muli ang ulo at itinapon ito sa taniman ng bayabas sa likod ng dormitoryo. Matapos gawin ang lahat ng iyon, bumalik si Minway sa kanyang normal na buhay. Pumasok nga siya sa trabaho na parang walang nangyari. Walang kahit ni isa sa kanyang mga kasamahan ang naghinala. Sa loob ng ilang buwan namuhay nga siya ng tahimik habang ang labi ng kanyang asawa ay unti-unting natutuklasan sa tulong ng isang asong hindi kailanman tumigil sa paghahanap. Matapos nga ang pag-amin ni Minway at ang pagkumpleto ng investigasyon, isinampa ng mga taga-usig ang kasong pagpatay at pagtatapon ng bangkay laban sa kanya. Pagsapit naman ng December 2014, inilabas na nga ang hatol. Si Minway ay napatunayang nagkasala at sinentensyahan ng 18 taong pagkakakulong.